Parang hindi ho yata nyo alam yan. Mukhang kulang ang advertising. Nabalitaan po kasi namin na mataas ang singil sa bawat transaksyon sa pagpapadala ng pera sa inyong mga mahal sa buhay ng Pilipinas. Ito, i-check ko sa inyo. Ang balita po kasi sa akin, ngayon po sa pagtutulungan ng Land Bank, Japan Post Bank at ng mga pribadong mamamayan dito po sa Japan, napababa na raw po yung charges para sa remittance. Tama po ba yun? Parang ilan na ho nagsabing tama yun, ha? Pakinggan po nyo to. Ibig pong sabihin, dahil sa may mahigit na 200 branches at 7,500 post offices sa Japan, mas madali na po kayong makapagpadala ng pang-tuition sa inyong mga anak o pampagawa ng inyong dream house. Ano ho yan? Tama ho ba? Mali. Tama. Kung mali ho yun, baka bago ng presidente na Land Bank, pag-uwi ko. Pero mausayo yun nandun. At siyempre, mas malaki pa ang maipapadala niyo dahil dapat buwaba na ang inyong charges. Ito lang po ang munting pakiusap ko sa inyo pong lahat. Palagi sana natin tandaanan na anuman ang trabaho natin dito sa Japan, dala-dala palagi natin ang dangal at ngalan ng ating bansa at bandila. Bawat isa sa inyo ay ambassadors ng Pilipinas. Kaya naman nananalig akong magiging responsable kayong kinatawan ng ating bansa dito po sa Japan. Tama na naman. Pero Sado ako natutuwa dito, bakit hindi na ho tayo matapos? Iginagalang at sumusunod sa kanilang mga batas, may respeto sa bawat makakasalamuhang tao at taas noong ipinababatid sa mundo ang galing at tunay na puso ng lahing Pilipino. Ang pagkukumpuni natin ng sistema, ang pagsasayos natin ng bansa ay nakatuon sa kapakanan ninyo at ng inyong mga mahal sa buhay. Simple lang po ang hangad natin, ang gumawa ng mas marami pang trabaho sa ating bansa para hindi na ninyo kailangan lumisan pa upang kumita ng dagdag na pera sa ibayong dagat. Sa abot na ating makakaya. Ano po yun? Pag-aalis po kayo ng bansa, ang hangad po natin, ginusto nyo, choice. Hindi yung napilitan kayo dahil wala kayong makitang trabaho sa ating pong bansa. Ha? At talagang marami na hong trabaho nalika. Sa abot ng ating makakaya, gagawin natin ito dahil ito ang panata ko po sa inyo lahat. Hanggat kabalikat ko kayo, ang aking mga boss na nakikiisa mula sa iba't ibang panig ng mundo, walang duda na magtatagumpay ang lahing Pilipino. Taglay po ni Juan at Juana de la Cruz, ang sipag, talino at talento, nasa kamay natin ang kakayahang magdulot na makabuluhang pagbabago. Manatili lang po tayong nagbabayanihan, nasa man sulok tayo ng mundo, ay abot kamay na po natin ang ating mga mitin bilang isang bayan. Bago po ako magtapos, alam po nyo, isa sa mga inspirasyon ko dito, isang kumpanya ang ngalan ay Japan Gas Corporation. Bakit po? Meron pong hindi bababa sa 70 hanggang 80 inhinyero natin ang nagde-design ng mga iba't ibang mga factory tulad ng mga refineries sa Middle East. Isipin po nyo, no? Kung nandito raw po yung isa. Itong kababayan natin po ay galing doon. Nakakapagtayo o nakakadesenyo sila ng refinery na hindi naman ho ganun kalaki nasa Pilipinas. Wala po sa experience na. Pero yung galing, yung talino, yung talento, talaga naman po hinahangaan na may kumpiyansa yung Japan Gas Corporation na sila magdesenyo nitong pagkadambuhalang mga factory na to. Diba? At hindi lang po natapos doon. 70 to 80 dito sa Tokyo, 800
sa the fourth sa Pilipinas ang kanilang mga empleyado, lahat po nun ininyero. Sila na raw po yung equivalent ng SGB sa engineering. At ang Pilipino raw, kundi una, pangalawa sa pinakamaraming foreign contingent niyang kumpanyang yan. Okay. Bago magtapos talaga, may babalita lang ako. Dahil iba na hong problema natin sa Pilipinas ngayon. Noong ako po yung nag-umpisa maging congressman, at kailangan po ng iba't ibang bagay na ating distrito, lumalapit tayo kung ano nung ahensya ng gobyerno, ang parating sinasabi sa atin, walang pera ang ating bansa. So, sabi nga, doon na uso yung wala roon justice, justice. Tiis na lang ho tayo ng tiis sa sitwasyon. Kaya, justice. Pero sabi nga ho sa inyo, bago na ang problema. Nitong Agosto po, nagkaroon tayo ng surplus na 9 billion. Hindi na ho deficit yung August account. Sumobra sa ginastos natin. Ano ho yung problema? Dinagdagan ho natin yung gastos ng Agosto, nagkaroon pa tayo ng sobra sa revenue collection. Pero hindi ho maganda rin yung sobrang meron tayong surplus dahil pwede naman hong ikinumpunin na yung eskwelahan, pwede naman dinagdagan yung karsada, pwede nadagdagan yung health services. In effect, pag pumasok po itong pondo sa ekonomiya, lalong lalaki ang ating ekonomiya po, tataas ulit lalo yung revenue, dadami yung pagkakataon ng bawat Pilipino. Pero sabi ko nga, maganda na yata yung problema yung sobra yung nasa kaban ng bayan ngayon na kailangan gastusin, kesa yung napakarami kailangan gastusin na walang panggastos. Di ba? Meron akong sumisenya sa akin, alam namin natutuwa ka, pero halika na, meron ka pang ilang balakad natin ngayon dito, Jun? Sa 4 na araw po, itong araw na ito, kakarating lang namin, kaya mabait sila sa akin, binebelo muna, 2 po lakad natin. Bukas dahil pangalawang araw na dito, 6. Susunod na araw po doon, nakabuelo na raw, 20. Tapos pagkatapos doon, bago kami sumakay ng aeroplano, may 8 pa sila na ihanda. Kaya pag meron nung nagreklamo sa sinusweldo nyo sa akin, maawa na kayo. Meron tayong mga kalaban sa Pilipinas, nagsasabi, lahat na lang raw na-appoint ko, kaibigan, kaklase, KKK ang tawag nila. Alam mo nyo si Ambassador Manolo Lopez, kaibigan po ng pamilya namin yan. Okay? Kayo na ho siguro ang testigo. Dumating dito, hindi pa nape-present yung kanyang credentials, sinalubong na ng tsunami, may earthquake pa. Hindi pa officially recognized kung tutuusin. Nagtrabaho na, kumayod, tumulong sa ating mga kababayan. Palagay ko kayo ng testigo. Wala makakapagsabi, pinabayaan kayo ng ating embahada dito. Hindi ko binabaliwala ang aking commitment sa inyo. Pipilitin natin ang pinakamahusay na paglilingkod at ibabalik natin ang patunay na paglilingkod po ng inyong pamahalaan. Dahil kaya naman po naitatag itong pamahalaan ay dahil kayo po ay nagbigay pahintulot. Natural, kayo ang boss, kaya ang interes nyo ang dapat pangunahin sa amin. Ulitin ko lang po, kung may hanggan nga ho tayo dito, pag tayo po ay pagbabanga, pasensya na po kayo kung talagang tinitingnan ko na po yung petsa kailan ako bababa. June 30, 2011, bago ho 12 o'clock. No? Dahil kailangan manumpa na po yung papalit sa akin ng 12 noon. Okay. Talagang gusto ko makalingon. Kung gusto nyo malaman yung eksakto ng 4 years, 9 months. No? Paglingon ho natin, sabay-sabay natin masabing talaga naman di hamak, ang laki na ng pinagbago ng Pilipinas. Maganda nga po, maraming salamat sa inyo.